Ako si Emilio, isang matandang lalaki na tila ba ang lahat ng alaala ng kabataan ay tinangay na ng hangin. Sa mga huling taon ng aking buhay, natagpuan ko ang sarili ko sa isang retirement home. Malungkot na lugar para sa marami, ngunit para sa akin, ito ay tila isang bagong simula. Sa unang araw ko roon, habang naglalakad sa hardin, napansin ko ang isang matandang babae na nakaupo sa isang bangko. Hindi ko maialis ang aking mga mata sa kanya. May kakaibang kiliti sa puso ko na hindi ko maipaliwanag. Sa kabila ng mga taon, tila may alam akong bagay tungkol sa kanya na hindi ko maalala. Lumapit ako sa kanya at sa aming unang pag-uusap, naramdaman ko ang pamilyar na init sa kanyang boses. "Kamusta ka na?" tanong ko, na para bang dati na kaming magkakilala. Nagulat siya, ngunit ngumiti ng isang ngiting puno ng hiwaga. "Mabuti naman, Emilio. Matagal na rin akong nandito," sagot niya, na para bang alam niya ang pangalan ko. Sa mga sumunod na araw, hindi ko mapigilang magtungo sa hardin tuwing umaga upang makasama siya. Naging bahagi ng aking araw ang aming kwentuhan. Ang kanyang pangalan ay Clara. Sa kanyang mga mata, tila may mga alaala na nagkukubli sa likod ng bawat pilik mata. May mga pagkakataon na ang kanyang mga kwento ay tila ba pamilyar sa akin, ngunit hindi ko matukoy kung bakit. Isang araw, habang kami ay nagtatawanan, bigla siyang natigilan. "Naalala mo ba ang unang beses na nagkita tayo?" Tanong niya, na para bang may alam siya sa isang bagay na hindi ko maalala. Hindi ko alam ang isasagot ko. Sinubukan kong halughugin ang aking alaala, ngunit mistulang blangko. Sa mga susunod na araw, naging tahimik si Clara. Parang may bumabagabag sa kanya. Hindi ko mapigilang magtanong, "May problema ba, Clara?" Ngunit ngumiti lamang siya, ngiting puno ng pag-aalala. "Wala, Emilio. May mga bagay lang akong iniisip." Sa isang umaga, habang kami ay naglalakad sa gilid ng hardin, bigla niyang hinawakan ang aking kamay. Sa pagkakahawak niya, naramdaman ko ang isang kakaibang init, isang damdamin na tila ba matagal nang nagkukubli sa likod ng aking mga alaala. "Emilio," sabi niya, "may mga alaala ka bang nais mong ibalik?" Napaisip ako sa kanyang tanong. Ano nga ba ang nais kong maalala? Sa kabila ng aking pag-iisip, tila may bumabalik sa akin, mga alaala ng isang kabataan, ng isang pagmamahalan na hindi ko maipaliwanag. Biglang nagkaroon ng kulay ang mga dating blangko kong alaala. Ngunit bago ko pa man lubos na maunawaan, bigla niyang binitawan ang aking kamay at umalis siya na tila ba may hinahanap. Mula sa araw na iyon, araw-araw akong naglalakad sa hardin, umaasang makikita muli si Clara. Ngunit tila ba nawawala siya, at ang kanyang pagkawala ay nag-iwan ng puwang sa aking puso. Hanggang isang araw, may dumating na sulat sa akin. Isang liham na puno ng misteryo at pag-asa. Sa bawat salita, tila ba may mga sagot sa mga tanong na matagal ko nang hinahanap. Ngunit ang huling linya ng liham ang nagbigay ng matinding pagkalito sa akin. "Emilio, sa nakaraan, ikaw ang pinili ko." Ano nga ba ang ibig sabihin ni Clara? Ano nga ba ang aming nakaraan? Sa mga oras na iyon, alam kong kailangan kong malaman ang kasagutan. Ngunit paano? Pagkaraan ng maraming taon, sa wakas ay muling nagtagpo ang aming mga landas sa isang lugar na hindi ko kailanman inakalang magpupunta kami pareho, sa isang retirement home. Ang mga alaala ng mga nakaraang karanasan namin ni Isidro ay bumalik sa akin nang makita ko siya sa pamilyar na hardin ng bulaklak na madalas kong puntahan tuwing umaga. Sa kabila ng kanyang puting buhok at mga kulubot sa noo, hindi ko makakalimutan ang ningning ng kanyang mga mata, parehong mga mata na minsang nagpatibok ng puso ko. "Stella?" tanong niya, tila nag-aalinlangan habang papalapit sa akin. Hindi ko magawang hindi mapangiti
habang iniisip na kahit lumipas ang panahon, siya pa rin ang mahal ko. Opo, Isidro. Ako nga, sagot ko. Pinipigilan ang pagluha sa kagalakan ng muling pagkikita. Ang mga tao ng hindi pagkakaintindihan at sakit na dulot ng mga sitwasyon sa buhay ay tila naglaho sa hangin. Sa mga oras na iyon, para kaming bumalik sa mga araw ng kabataan na puno ng pag-asa at pangarap. Ang mga araw na sumunod ay naging mas makulay at puno ng kasiyahan. Magkasama kaming naglakad sa paligid ng hardin, nagsalaysay ng mga kwento ng nakaraan, at naging saksi sa mga pagbabagong naganap sa aming mga buhay. Ang mga alaala ng aming unang pagkikita, ang mga lihim na pagtakas sa mga pasyalan, at ang mga gabi ng walang sawang pagtawa ay bumalik sa aming usapan. Ngunit sa likod ng mga ngiti ni Isidro, may naramdaman akong tila kakaiba. Hindi ko mawari kung ano iyon, ngunit naramdaman kong may kinikimkim siyang lihim. Sa isang banda, hindi ko na gustong guluhin ang aming kasalukuyang kaligayahan. Ngunit sa kabila ng aking pag-aalinlangan, naroon pa rin ang pagnanais na malaman ang katotohanan. Isang umaga, habang kami ay nagkakape sa ilalim ng lilim ng isang matandang puno, nagpasya akong itanong sa kanya ang bumabagabag sa isip ko. Isidro, may gusto ka bang sabihin sa akin? Tanong ko. Umaasa na hindi siya magagalit sa aking pag-uusisa. Tumigil siya sa pag-inom ng kape at tinitigan ako ng malalim. Estela, may isang bagay akong matagal nang itinatago sa'yo, sagot niya. Tila bumibigat ang kanyang boses. Noong mga panahong hindi tayo nagkita, may nangyari sa buhay ko na hindi ko inaasahan. Naghintay ako, hinihintay ang kanyang susunod na sasabihin. Alam kong hindi ko siya dapat pilitin, ngunit ang pagkabahala ay unti-unti nang lumulukob sa akin. Nagkaroon ako ng anak, pag-amin niya, na nagpatigil sa tibok ng aking puso. Naging ama ako, Estela, ngunit hindi ko siya nakilala, hindi ko siya nakapiling, at hanggang ngayon, hindi ko alam kung nasaan siya. Hindi ko alam kung ano ang aking mararamdaman. Sa isang banda, naroon ang kahanga-hanga at saya sa kaalaman na mayroon pala siyang anak. Ngunit sa kabilang banda, naroon ang lungkot sa kanyang mga mata na tila wala siyang magawa upang maging bahagi ng buhay ng kanyang anak. Isidro, ano ang nangyari? Tanong ko, puno ng pag-aalala para sa kanya. Estela, noong panahong iyon, kailangan kong iwan ang lugar natin para sa isang oportunidad sa ibang bansa. Hindi ko inasahan na magbubunga ang isang maikling pag-iibigan. Nang bumalik ako, nalaman kong nagkaroon ako ng anak na hindi ko na nakilala. Hindi ko alam kung paano ko siya mahahanap. Paliwanag niya, puno ng panghihinayang. Sa mga sandaling iyon, ang hardin na dati puno ng kasiyahan ay tila naging malungkot at tahimik. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman kong kailangan kong tulungan si Isidro sa paghanap sa kanyang anak. Ang aming kwento ay hindi pa tapos, at marahil ang pag-ibig namin ay hindi lamang para sa isa't isa, kundi para rin sa mga taong mahalaga sa aming buhay. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula kaming maghanap ng mga paraan upang matunton ang kanyang anak. Nakipag-ugnayan kami sa mga kaibigan, nagtanong sa mga kakilala, at naghahanap ng mga impormasyon online. Ngunit sa kabila ng aming pagsisikap, tila walang pumapasok na lead. Ngunit isang araw, may dumating na sulat sa retirement home. Walang nagpadala, walang pirma. Ngunit may nakasulat na pangalan ng isang tao, ang pangalan ng anak ni Isidro. Nang buksan namin ang sulat, naroon ang isang larawan ng isang batang lalaki na may parehong ningning ng mata ni Isidro. Sa puntong iyon, alam namin na may nagmamasid sa amin, isang taong may alam sa aming hinahanap. Ngunit sino? At bakit ngayon lang siya nagpakita? Ang mga katanungang ito ay bumalot sa aming isipan, at sa kabila ng takot, naroon ang pag-asa na sa wakas
ay matututunton namin ang nawawalang bahagi ng buhay ni Isidro. Sa mga susunod na araw, isang bagong kabanata ang bubuksan sa aming kwento, isang kabanata na puno ng misteryo at pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat, ang aming pag-ibig ay nananatiling matatag, kahit lumipas man ang panahon. Sa kabila ng mga taon na lumipas, hindi ko akalain na sa kalagitnaan ng aking pagreretiro ay muling magbabalik ang isang bahagi ng aking nakaraan. Sa isang retirement home na tila ba'y naging bagong tahanan ko, nakita ko ang isang pamilyar na mukha, si Elisa, ang babaeng minsang naging mundo ko. Sa bawat hakbang ko palapit sa kanya, bumalik sa akin ang mga alaala ng aming kabataan, ang mga tawanan, ang mga harutan, at ang mga pangarap na sabay naming binuo. Elisa! Bulong ko, habang sinikap kong pigilan ang pagyanig ng aking boses. Hindi ko naalintana ang mga kapwa namin residente na nakatingin, para bang kami ang bida sa isang pelikula na hindi nila inaasahang mapapanood. Napatingin siya sa akin, at sa kanyang mga mata ay naramdaman ko ang pag-agos ng mga alaala. Carlos? Sagot niya. Puno ng emosyon ang kanyang tinig. Hindi nagtagal, nagpatuloy ang aming pag-uusap, at sa bawat salita ay unti-unting bumalik ang init ng damdamin na matagal kong inakalang naglaho na. Pagkaraan ng ilang linggo, naging bahagi na ng aming pang-araw-araw na buhay ang muling pagkikita at pagsasama. Madalas kaming maglakad sa hardin ng retirement home. Nagbabalik tanaw sa mga araw na hindi namin malilimutan. Sa bawat pag-usad ng oras, mas lalong lumalim ang aming koneksyon at tila ba'y bumalik kami sa panahon kung saan wala kaming iniisip kundi ang aming kinabukasan na magkasama. Isang araw, habang naglalakad kami sa tabi ng lawa, tinanong ko siya, Elisa, naisip mo ba kung ano ang nangyari kung hindi tayo nagkahiwalay? Napabuntong hininga siya at saglit na tumigil sa paglalakad. Carlos? Sabi niya, habang nakatingin sa malayo. Maraming hindi inaasahang pangyayari ang nagdala sa atin sa puntong ito. Pero, sa palagay ko, kahit ano pa man ang nangyari, tayo pa rin ang nakaukit sa isa't isa. Ang mga salitang iyon ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Sa kabila ng lahat, kami pa rin ang nasa puso ng isa't isa. Ngunit sa likod ng kanyang bawat ngiti, may nararamdaman akong hindi ko maipaliwanag. Dumating ang isang hapong hindi ko malilimutan. Habang naglalakad kami pabalik sa aming silid, bigla siyang huminto at nagsalita. Carlos, may kailangan akong sabihin sa'yo. Tumigil ako, nag-aalalang nakatingin sa kanya. Ano yun, Elisa? Nag-aalangang nangumiti siya, at sa kanyang mga mata ay may bahagyang takot. May isang tao sa nakaraan ko na hindi ko inaasahang babalik. Siya ang dahilan kung bakit hindi kita nakasama noon. Halos hindi ko makapaniwala sa narinig ko. Ang bigat sa aking dibdib ay hindi ko maipaliwanag. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko. Pilit na inaalam ang tunay niyang nararamdaman. Siya ang naging dahilan kung bakit hindi kita nakasama noon. Hindi ko inaasahan na sa lahat ng lugar, dito ko siya muli makikita. Ang kanyang tinig ay puno ng pagsisisi, habang ang kanyang mga mata ay nagmamakaawang pag-unawa. Ang mundo ko ay tila ba'y biglang nagulo. Sa kabila ng muling pagkikita at muling pag-usbong ng aming damdamin, may nakaraan palang nagkukubli sa likod ng kanyang mga mata. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong hindi ko siya kayang bitawan muli. Sa mga sumunod na araw, patuloy kaming nagkikita. Ngunit may natatanging bigat na sa aming mga puso. Sinikap kong unawain ang kanyang sitwasyon, ngunit hindi ko maialis sa aking isipan ang taong iyon, ang anino ng kanyang nakaraan. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa aking silid, narinig ko ang mahina niyang pagkatok. Carlos! Tawag niya, habang bahagyang nakabukas ang pinto. Pwede ba kitang makausap? Tumango ako, at pinapasok siya. Umupo siya sa tabi ko,
At sa kanyang mga mata ay nakita ko ang hilam na emosyon. Carlos, ay hindi ko alam kung paano ito tatanggapin, pero kailangan kong harapin ang nakaraan ko. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng di maipaliwanag na pag-aalala. Anong ibig mong sabihin, Elisa? Bumuntong hininga siya, at sa kanyang mga mata ay naramdaman ko ang pag-aagawan ng damdamin, pagmamahal sa akin at ang hindi maalis na pag-iisip sa kanyang nakaraan. Kailangan kong malaman kung ano ang nararamdaman ko para sa kanya. Hindi ko kayang magpatuloy na may alinlangan sa aking puso. Ang sinabi niyang iyon ay tila ba'y isang palaso na tumusok sa aking puso. Sa kabila ng muling pagkikita, sa kabila ng muling pag-usbong ng aming pagmamahal, naroon pa rin ang anino ng nakaraan. Sa puntong ito, hindi ko alam kung ano ang magiging desisyon niya, ngunit isa lang ang alam ko, kahit ano pa man ang mangyari, siya pa rin ang mahal ko. Sa kinabukasan, habang naglalakad kami sa hardin, naramdaman kong iba ang kanyang presensya. Alam kong sa mga susunod na araw ay magdedesisyon siya para sa kanyang sarili. At sa kabila ng lahat, handa akong tanggapin ang kanyang desisyon. Ngunit sa kabila ng aking takot, isang pag-asa ang bumubuo sa aking puso na sana, kahit lumipas ang panahon, kami pa rin ang magkasama. Masarap ang hangin sa umagang ito. Ang liwanag ng araw ay dumadampi sa aking balat, at tila ba ang init nito ay naglalabas ng mga alaala ng nakaraan. Nasa hardin ako ng retirement home. Nakaupo sa isang lumang bangko na madalas kong tambayan tuwing ang isip ay naglalakbay sa mga alaala ng lumipas na panahon. Sa bawat ihip ng hangin, tila naririnig ko ang mga tawanan at kwentuhan namin ni Elena noong kami mga bata pa. Pero, iba ang umagang ito. May kakaibang kilig at kaba sa aking dibdib na hindi ko maintindihan. Si Elena at ako ay muling nagtagpo dito sa retirement home. Pareho kaming nalimutan ang mga detalye ng aming huling pagkikita, pero sa isang iglap, bumalik ang lahat ng damdamin na tila ba kahapon lang kami naghiwalay. Ang kanyang mga mata, kahit may bahid na ng edad, ay puno pa rin ng init at pagmamahal. Ang kanyang ngiti ay sapat na upang mawala ang lahat ng lungkot sa aking puso. Lumapit siya sa akin. Dala ang isang tasa ng mainit na tsaa. "Para sa iyo, Fernando," sabi niya, sabay abot ng tasa. Parang normal na tanawin lang, pero para sa akin, ito ay isang milagro. Hindi ko akalain na sa huling yugto ng aking buhay, makikita ko pa siyang muli at makakasama. "Salamat, Elena," ang tanging nasabi ko, sabay inom sa tsaa. Ang lasa nito ay nagpaalala sa akin ng mga umagang sabay kaming nag-aalmusal, nagkukwentuhan, at nangangarap ng aming kinabukasan. "Naalala mo pa ba ang pangako natin noon?" tanong niya, habang nakatingin sa mga rosas na namumulaklak sa paligid. Sino ba naman ang makakalimot? Noon, ang aming pangako ay hindi magbabago kahit ano pa man ang mangyari. Kahit lumipas ang panahon, at kahit saan man kami dalhin ng pagkakataon, kami pa rin ang para sa isa't isa. "Oo, naalala ko, Elena. Kahit kailan, ikaw pa rin ang mahal ko." Ngumiti siya, at sa ngiting iyon, naramdaman ko ang init ng araw na tila bumabalot sa aming dalawa. Ngunit may kung anong lungkot sa kanyang mga mata na hindi ko maipaliwanag. "Alam mo, Fernando, may isang bagay akong hindi nasabi sa iyo noon," sabi niya. Ang tono ng kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Tila ba ito ay isang lihim na matagal na niyang gustong sabihin. Ang puso ko ay sumisikip sa kaba. Ano kaya ang kanyang sasabihin? Naisip ko na baka may mga pangyayaring hindi ko alam. Mga bagay na maaaring magbago sa aming kasalukuyan. "May anak tayo, Fernando," bigla niyang sabi. Sabay bitaw ng malalim na buntong hininga. Napatigil ako sa pag-inom ng tsaa. Hindi ko alam kung paano magre-react. Ang damdamin ko ay naghalo-halo. Sorpresa, tuwa, pagkalito.
Kailan? Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Sunod-sunod kong tanong. Hindi mapigilang magtanong ng mga bagay na bumabagabag sa aking isipan. Hindi ko alam kung paano sabihin sa iyo noon. Natakot ako sa mga responsibilidad, sa mga pagbabago. Kaya't minabuti kong itago muna ito sa iyo, pero hindi ko na kaya, Fernando. Gusto kong malaman mo na mayroon tayong anak at gusto kong makilala mo siya. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Ang mga pangarap ko noon ay biglang nagkaroon ng bagong kahulugan. May anak kami, isang buhay na bunga ng aming pagmamahalan. Ngunit bakit ngayon lang? Bakit sa dapit hapon ng aming buhay ko pa ito nalaman? Nasaan siya, Elena? Paano ko siya makikilala? Ang tanong ko, puno ng pag-asa at pag-aalinlangan. Ngumiti siya at hinawakan ang aking kamay. Nandito siya, Fernando. Nandito siya sa retirement home. Matagal ko na siyang kinumbinsi na pumunta rito para makilala ka. Gusto niya ring makilala ka, pero natatakot siya sa magiging reaksyon mo. Sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang saya at pananabik na makilala ang taong bunga ng aming pagmamahalan. Ngunit sa likod ng saya ay ang pangamba. Ang takot na baka hindi ko matanggap ang lahat ng ito ng buo. Fernando! Nandito na siya, sabi ni Elena. Sabay tingin sa isang pamilyar na mukha na papalapit sa amin. Ang tao sa aking harapan ay tila isang salamin ng nakaraan. Ang mga mata niya ay puno ng pag-asa. At sa kabila ng kanyang kaba ay may nakikita akong pamilyar na init at pagmamahal. Fernando, ito si Luis. Siya ang anak natin, sabi ni Elena, sabay yakap sa akin. Habang unti-unting bumubukas ang bagong kabanata sa aking buhay, naramdaman ko ang kakaibang saya na hindi ko pa naranasan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam kong may mga katanungan pa akong kailangang hanapin ang kasagutan. Ano ang magiging papel ko sa buhay ni Luis? Paano ko haharapin ang lahat ng ito? Ang mga tanong na ito ay tila mga anino na sumusunod sa akin. Ngunit alam kong sa bawat hakbang, kasama ko si Elena at ang aming anak. Sa kabila ng lahat, isa lang ang sigurado, kahit lumipas ang panahon, siya pa rin ang mahal ko. At ngayon, may isa pang mahal na darating sa aking buhay. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahat, kung ito ba'y isang biro ng tadhana o isang pagkakataon na matagal nang hinintay. Sa isang retirement home, kung saan ang mga alaala ay tila nagiging bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Muling nag-cruise ang aming landas ni Celia, ang aking unang pag-ibig at ang babaeng hindi nawala sa aking isip kahit pa lumipas ang mga dekada. Nang araw na iyon, habang naglalakad ako sa hardin ng retirement home, nakita ko siyang nakaupo sa isang lumang bangko. Pinagmamasdan ang mga rosas na namumukadkad sa paligid. Ang kanyang buhok ay puti na tulad ng akin, ngunit ang mga mata niya ay nananatiling kasing liwanag ng mga bituin. Hindi ko maiwasang bumalik sa mga alaala ng aming kabataan, kung paanong ang kanyang ngiti ay sapat na upang gawing makulay ang bawat araw. Celia? Tawag ko habang naglalapit. Hindi ko maitagong nanginginig ang aking boses. Napatingin siya sa akin, tila nagtataka. Ngunit may kislap sa kanyang mga mata na nagpapahiwatig na hindi siya lubusang nalimutan. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Bagaman, may ngiti sa kanyang labi. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay bumalik kami sa panahon kung saan ang mundo ay puno ng mga pangarap at pag-asa. Pareho tayo ng tanong, sagot ko. Umupo sa bangko katabi niya. Hindi ko inaasahan na makikita kita dito. Nagumpisa kaming mag-usap. Muling binuhay ang mga alaala ng nakaraan. Mga tawanan, mga pangarap na hindi natupad, at ang mga pagkakataong nawala. Naisip kong ang saya pala ng buhay kapag may kasama kang nagmamahal sa iyo ng totoo, kahit na ang mga taon ay nagbibigay ng distansya sa pagitan. Naalala mo pa ba ang araw na yon sa tabing ilog? Tanong niya.
Ang kanyang kamay ay nakapatong sa akin. Muli kong naisip ang araw na iyon, kung saan kami ay nangako sa isa't isa na hindi maghihiwalay, ngunit ang buhay ay may ibang plano. Oo, paano ko makakalimutan? Sagot ko. At naramdaman ko ang init ng kanyang kamay, na tila bumabalik ang init ng aming kabataan. Ngunit sa kabila ng ligaya ng muling pagkikita, may bagay na bumabagabag sa akin. Ang mga matatanda sa retirement home ay madalas na nagkukwento tungkol sa mga nawawalang bagay, mga alahas, mga mahahalagang gamit, at minsan, pati na ang mga alaala. May kwento na sa bawat nawawala ay may isang anino ng nakaraan na bumabalik, at ito ay nagdudulot ng takot sa kanila. Bakit ka nga pala nandito? Tanong ko, pilit na binabago ang usapan. Hindi nagtagal. Nalaman ko ang isang bagay na nagbigay ng kakaibang kulay sa aming pagkikita. Nalaman ko na may mga bagay na nawawala rito, sabi ni Celia, at ang kanyang mukha ay nagiging seryoso. At sa bawat pagkawala, may bumabalik na alaala, pero hindi ko alam kung bakit. Napaisip ako. Sa bawat kwento ng pagkawala ay may kwento ng pag-uwi. Ngunit ang tanong ay kung anong uri ng pag-uwi ang hinaharap namin. Habang pinag-uusapan namin ang mga nawawalang alaala, hindi ko maiwasang maisip ang isang bagay na matagal ko nang itinatago. Isang lihim na maaaring magpabago sa lahat. Celia, simula ko, habol ang hininga. May isang bagay akong hindi pa nasasabi sa'yo. Tumingin siya sa akin, puno ng pag-aalala at pag-asam. Ang mga bituin sa kanyang mga mata ay tila nag-aanyaya na ipagpatuloy ko ang aking sasabihin. Ang lahat ng ito, patuloy ko, ang mga nawawalang alaala, ang mga bagay na bumabalik, hindi ko alam kung paano. Pero bahagi ako ng lahat ng ito. Nagulat siya. At hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag. Ang katotohanan ay may lihim sa aking nakaraan na hindi ko pa nasasabi kahit kanino. Sa bawat pagkawala, sa bawat pag-uwi, alam ko na may bahagi ako rito, isang bahagi na maaaring magpabago sa lahat. Habang nagsasalita ako, nararamdaman kong may anino sa likod ng aming kwento, isang anino na handang lumabas sa tamang oras. Ngunit sa kabila ng takot, naroon ang pag-asam na sa kabila ng lahat, ang pag-ibig ay matatagpuan pa rin sa wakas. Celia, bulong ko. Sa kabila ng lahat ng ito, ikaw pa rin ang mahal ko. Ngunit sa kabila ng mga salitang iyon, alam kong may kailangan pa akong ipaglaban. Ang katotohanan sa likod ng mga nawawalang alaala. At sa dulo ng araw, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga bundok, alam ko na ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Ang laban para sa pag-ibig na hindi kayang itago ng panahon. At ang laban para sa lihim na matagal nang nagkukubli sa aming kwento. Sa mga sumunod na linggo sa retirement home, hindi ko maikakaila ang kakaibang pag-asa at saya na nadarama ko tuwing kasama si Elena. Ang mga araw ay tila bumabalik sa panahon ng kabataan namin, nang ang tawa at kwentuhan ay walang ibang kailangan kundi ang presensya ng isa't isa. Ang aming mga paglalakad sa hardin ay tila mga paglalakbay sa nakaraan. Mga hakbang na puno ng alaala. Isang hapon, habang kami nakaupo sa ilalim ng lumang puno ng akasya, naalala ko ang mga pangarap namin noon. Elena, sabi ko, habang pinagmamasdan ng kanyang mga mata na tila kumikislap sa ilalim ng dapit hapon. Naaalala mo ba ang plano nating magtayo ng maliit na tindahan ng bulaklak? Ngumiti siya. At sa mga ngiti niyang iyon ay naroon ang lahat ng alaala ng aming mga pinangarap at mga hindi natupad. Oo, Ramon. Parang kailan lang. Oh, hindi ba? Palaging puno ng rosas. At sampagita ang tindahan natin sa plano. At ikaw ang bahala sa mga bulaklak habang ako naman sa pag-aalaga ng mga halaman sa likod. Dagdag ko. Habang kami sabay na natawa sa imahinasyong tila abot kamay namin noon. Ngunit ang tawanan ay biglang naputol nang may lumapit na batang babae
may dalang liham at iniabot ito kay Elena. "May sulat po kayo, Lola Elena," sabi ng bata habang nangumiti. Nagtaka ako dahil bihira siyang makatanggap ng sulat. Kinuha niya ito at nagpasalamat sa bata. Binuksan niya ang sobre at tahimik na binasa ang laman. Nakita kong nag-iba ang kanyang ekspresyon. Mula sa saya, unti-unting sumalubong ang alalahanin sa kanyang mga mata. "Elena, ano ang nangyari?" Tanong ko, puno ng pag-aalala. Hindi siya agad nakasagot, tila ninanamnam ang bawat salitang nabasa. "Ramon," sabi niya sa wakas, malalim ang buntong hininga. "May kailangan akong gawin. Kailangan kong umalis ng ilang araw." Nagulat ako sa kanyang sinabi. "Aalis? Saan ka pupunta?" "Hindi ko pa alam ang lahat ng detalye, ngunit may kinalaman ito sa pamilya ko." Sagot niya, pilit nang umiti na parang sinasabing, huwag akong mag-alala. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Ang pag-alis ni Elena ay isang bagay na hindi ko inasahan. At sa loob-loob ko ay may kung anong kurot ng takot. Takot na baka hindi ko na siya muling makita. "Kailan ka babalik?" tanong ko. Pilit na tinatago ang kaba sa aking boses. "Agad-agad, Ramon! Pangako ko yan!" Ipinatong niya ang kanyang kamay sa aking pisngi at sa pagkasaling iyon ay naramdaman ko ang init at pagmamahal na tanging siya lamang ang makapagbibigay. Kinabukasan, maaga siyang umalis. Tinatanaw ko siya mula sa bintana habang papalayo siya, dala ang kanyang maliit na bag. Sa kanyang bawat hakbang, tila may bahaging napupunit sa aking puso. Ngunit pinili kong umaasang babalik siya gaya ng kanyang pangako. Lumipas ang mga araw na wala si Elena. Ang mga oras ay tila mabagal, at ang mga sandali ay puno ng pag-aalala. Sa kanyang pagkawala, napagtanto ko kung gaano kalalim ang aming naging ugnayan. Nasa kabila ng mga taon, ang aming pagmamahal ay nanatiling matibay, at ang kanyang presensya ay isang bagay na hindi ko na kayang mawala. Isang gabi, habang nakaupo ako sa aming paboritong upuan sa hardin, may narinig akong mga yabag. Bumilis ang tibok ng puso ko sa pag-asang si Elena na yon. Ngunit sa halip, isang estrangherong babae ang lumapit sa akin, may dalang liham. "Ikaw po ba si Ramon?" tanong niya. Tumango ako, nagtataka sa kanyang pagdating. Inabot niya sa akin ang sobre. "Ito po ay mula kay Elena," sabi niya. Agad kong binuksan ang liham, at habang binabasa ko ang mga unang linya, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila bumalot sa akin. "Ramon, patawarin mo ako. Hindi ko ito inaasahan, ngunit kailangan kong harapin ang isang bagay na matagal ko nang tinatakasan. Hindi ko alam kung gaano katagal ito, ngunit sana ay maunawaan mo. Mahal na mahal kita, kahit lumipas ang panahon." Ang mga huling salita ay tila mga libong karayom na bumabaon sa aking puso. Bumabalik sa akin ang alaalang iyon. Ang pangakong babalik siya agad. Ngunit ngayon, ang kanyang pag-alis ay tila mas malalim at mas mahirap tanggapin kaysa sa inaasahan ko. May kung anong bumubulong sa likod ng aking isipan, isang tanong na hindi ko maalis. Ano nga ba ang tinatakasan ni Elena at bakit ngayon pa? Sa kabila ng lahat, alam kong hindi magwawakas ang aming kwento rito. Ngunit paano kung hindi na siya bumalik? At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, habang ang hangin ay dahan-dahang yumayakap sa akin, naramdaman kong may isang bahagi ng kwento namin na hindi pa tapos, isang bahagi na puno ng pag-asa at pag-aasam. Na sana'y muling magtagpo ang aming mga landas. Ngunit sa ngayon, kailangan kong tanggapin na ang kasagutan ay mananatiling isang lihim na sa tuwing maaalala ko ay magpaparamdam ng kirot at pag-asa sa aking puso. Pagkatapos ng ilang linggong pamamalagi sa retirement home, unti-unti nang nagiging bahagi ng aking pang-araw-araw na buhay
ang mga nakagawian dito. Ngunit higit sa lahat, ang pagkakaroon ng pagkakataong makasama si Elena araw-araw ay isa sa mga bagay na hindi ko inakala na muling mararanasan ko. Sa kabila ng mga taon ng pagkakawalay, parang bumalik kami sa panahon kung kailan unang tumibok ang aking puso para sa kanya. Isang umaga, habang nagkakape kami sa hardin, napansin ko ang mga ibon na nagliliparan sa paligid. Sila'y tila nag-uusap, nagbabahagi ng kanilang mga kwento sa isa't isa. Nakangiti si Elena habang nakatingin sa kanila, at ako'y natutuwa sa kanyang kasiyahan. Naalala mo ba ang unang beses na nagpunta tayo sa parke? Ang dami ring ibon noon, tanong niya, habang ang kanyang mga mata'y kumikislap sa alaala. Oo, syempre. Ikaw pa nga ang nagsabi sa akin na subukan nating pakainin ang mga ibon. Pero natakot ako na baka masaktan nila ako, sagot ko, habang nagbabalik tanaw sa mga masayang araw ng aming kabataan. Napatawa siya. Ikaw pa takot sa mga ibon, pero hindi ko alam na magiging ganito tayo. Na muli tayong magkikita sa ganitong pagkakataon. Minsan, naiisip ko kung paanong sa dinami-dami ng taong nagdaan, ang aming mga landas ay muling nagkrus. Sa kabila ng mga pagsubok, mga pagkakamali, at mga pagkakataon na hindi namin nasunggaban, narito kami ngayon sa isang tahimik na lugar kung saan ang oras ay tila bumagal. Binibigyan kami ng pagkakataong muling pag-usapan ang mga pangarap na hindi namin natupad. Sa gitna ng aming pag-uusap, hindi ko mapigilang magtanong. Elena, sa lahat ng nangyari, sa lahat ng panahon na lumipas, paano mo nasigurado na ako pa rin ang mahal mo? Napabuntong hininga siya bago sumagot. Alam mo, Ramon, hindi ko rin alam kung paano. Pero sa bawat hakbang na ginawa ko sa buhay, sa bawat desisyon, palaging may bahagi sa akin na umaasa na muling magkikita tayo. Parang isang bahagi ng puso ko ang hindi kailanman lumisan. Habang nakikinig sa kanya, naramdaman ko ang init ng kanyang mga salita na parang isang yakap na matagal mo nang hinihintay. Tila isang kasiguraduhan na, sa kabila ng lahat ng nagbago, ang pagmamahal namin sa isa't isa ay nananatili. Ngunit sa kabila ng ginhawang dulot ng aming muling pagkikita, may bahagi sa akin na hindi mapakali. Sa likod ng mga masasayang sandali, may tanong na patuloy na umuukilkil sa aking isipan. Ano ang dahilan ng kanyang pagdating dito? Sa aming muling pagkikita? Tila may mga bagay na hindi pa niya nababanggit. Sa pagkakataong iyon, nagkaroon ako ng lakas ng loob na itanong ang bagay na matagal ko nang iniisip. Elena, ano nga pala ang dahilan kung bakit ka nandito? Saglit siyang natigilan, para bang iniisip kung paano sasagutin ang tanong na iyon. Ramon, may isang bagay akong hindi pa nasasabi sa'yo, sabi niya habang unti-unting bumaba ang kanyang tingin sa kanyang tasa ng kape. Nagpatuloy siya. Nandito ako dahil may gusto akong ipaalam sa'yo, isang bagay na matagal ko nang tinatago. Sa narinig ko, hindi ko mapigilan ang pag-aalala. Ano kaya ang ibig sabihin ni Elena? Bakit tila may bigat ang kanyang mga salita? Sa kabila ng aking kaba, hinawakan ko ang kanyang kamay at nagbigay ng ngiti. Para ipakita na handa akong makinig sa kahit ano paman ang kanyang sasabihin. Naramdaman ko ang panginginig ng kanyang kamay at ako'y nanatiling nakatutok sa kanya. Ramon, patuloy niya, hindi lang basta muling pagkikita ang dahilan ng pagpunta ko dito. Nandito ako dahil may sakit ako. Ang mga salitang iyon ay tila isang kidlat na bumagsak sa akin. Hindi ko inakala na ang mga ngiting iyon, ang mga masasayang sandali namin, ay may nakatagong kalungkutan. Bigla akong nakaramdam ng takot, ng pag-aalala na hindi ko inaasahan. Ngunit sa kabila ng pagkabigla, nagpatuloy siya. Ayoko sanang sabihin ito dahil ayoko nang magmukhang kaawa-awa.
Pero ramdam kong dapat mong malaman. Sa puntong iyon, hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin o sabihin. Ang tanging nasabi ko lamang ay, Elena, ano man ang mangyari, nandito lang ako. Ngunit sa kabila ng mga salitang iyon, alam kong may paparating na pagsubok. Ang aming muling pagkikita ay tila simula ng isang bagong kabanata. Isang kwento kung saan ang pag-ibig namin ay susubukin ng panahon. Ngunit sa kabila ng lahat, alam ko sa puso ko na walang makakapigil sa aming pagmamahalan. Kahit na ang sakit na sumubok sa amin. Habang nakatingin sa kanyang mga mata na puno ng tapang at pag-asa, naramdaman ko ang tibok ng aming mga puso na nagsasabi ng iisang mensahe. Kahit lumipas ang panahon, ikaw pa rin ang mahal. Sa paglipas ng mga taon, marami na akong nakalimutan, mga pangalan, lugar, pati na rin ang mga tila mahalagang pangyayari. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko kailanman nawaglit sa isip ang kanyang mga mata, ang kanyang ngiti, at ang kanyang tinig na tila musika sa aking pandinig. Si Ernesto, ang tangi kong pag-ibig, ang lalaking matagal kong hinintay. Sa aming muling pagkikita sa retirement home, hindi ko maipaliwanag ang saya at kaba sa aking puso. Parang bumalik ako sa kabataan, sa mga araw ng aming ligaya. Bumalik ang mga alaala ng aming mga lakad sa tabing dagat, mga piknik sa parke, at mga gabi ng tawanan sa ilalim ng mga bituin. Ngunit ang pinakadi ko malilimutan ay ang araw na nagpaalam siya sa akin, ang araw na akala ko ay huli na ang lahat. Ngayon, sa aming muling pagsasama, tila walang nagbago. Ang kanyang mga mata ay naglalaman pa rin ng init at pagmamahal. Ang kanyang mga kamay ay mas magaspang na ngayon, dala ng panahon. Ngunit sa tuwing hahawakan niya ang sa akin, nararamdaman ko pa rin ang dati niyang lambing. Magandang umaga, Elena. Bati niya sa akin habang kami nagkakape sa hardin. Ang hangin ay malamig, ngunit ang araw ay unti-unting sumisikat. Nagbibigay ng liwanag sa aming paligid. Magandang umaga, Ernesto, sagot ko. Nagpipigil ng ngiti. Anong balita? Wala naman, kundi ikaw lamang ang nasa isip ko. Tugon niya, sabay abot ng isang bulaklak na kanyang pinili mula sa hardin. Ang isang maliit na bagay, ngunit napakalaking kahulugan. Sa bawat araw na kami magkasama, parami ng parami. Ang mga kwentong aming binabalikan. May mga lihim na natuklasan, mga damdaming muling nabuhay. Ang mga pagkakataong ito ay tila regalo ng tadhana na hindi ko akalaing mararanasan ko pa. Ngunit sa likod ng aming mga ngiti at tawanan, may isang tanong na matagal ko nang gustong itanong sa kanya. Isang tanong na kahit papaano ay hindi ko magawang bigkasin. Ano ang tunay na nangyari noong araw na yon? Bakit siya umalis nang hindi nagpaalam? Ano ang dahilan sa likod ng kanyang pag-alis? Isang gabi, habang kami nakaupo sa aming paboritong bangko sa hardin, naglakas loob akong ituloy ang aking nasimulan. Ang mga bituin ay nagkikislapan, tila mga mata ng langit na saksi sa aming kwento. Ernesto, simula ko. May isang bagay akong gustong malaman. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nagtataka ngunit puno ng pag-unawa. Ano yon, Elena? Sa kabila ng lahat ng taon na lumipas, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ka umalis ng ganoon. Ano ang nangyari sa pagitan natin? Tahimik siyang tumingin sa akin, tila nag-iisip ng tamang sasabihin. Ang kanyang mga mata ay umiiwas, tila may lihim na pilit niyang itinatago. Elena, simula niya. Noong araw na yon, may nangyari na hindi ko inaasahan. Isang bagay na nagbago sa lahat. Isang lihim na hindi ko magawang ibahagi noon. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang bigat ng kanyang damdamin. Ngunit bago pa man niya maipaliwanag ang lahat, isang tawag mula sa loob ng retirement home ang pumukaw sa aming pansin.
Ang tawag ay mula sa isang nurse. Tila may emergency na nangyari. Napilitan kaming bumalik sa loob. Ang tanong ko ay naiwang nakabitin sa hangin. Tila isang bituin na nawawala sa kalangitan ng gabi. Ngunit sa loob ng aking puso, alam kong darating ang araw na malalaman ko rin ang katotohanan. Sa aming pagpasok, nasalubong namin ang isang grupo ng mga tao. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Ang isa sa kanila ay may hawak na papel, at ang iba ay nag-uusap-usap. Tila may mahalagang bagay na pinag-uusapan. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Ngunit ang kaba sa aking dibdib ay lalong lumalim. Ano kaya ang nangyayari? Bakit tila may malaking problema? Naglakad kami ni Ernesto patungo sa nangyayari. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakaangkla sa akin. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang tibok ng kanyang puso, sabay sa tibok ng aking puso na puno ng kaba at pag-aalala. Sa dulo ng pasilyo, isang pinto ang bahagyang nakabukas. May mga tao sa loob at ang kanilang mga pag-uusap ay hindi ko marinig dahil sa dami ng tao. Ngunit ang isang bagay ay siguradong nagbago sa gabing iyon. Isang bagay na magdadala sa amin sa landas ng katotohanan. Hindi ko alam kung ano ang darating, ngunit sa kabila ng lahat, alam kong sa bawat sandali, si Ernesto at ako ay magkasama. Sa aming muling pagkikita, isang bagong pahina ang nabuksan, ang kwento ng aming pagmamahalan na kahit lumipas ang panahon, patuloy pa ring nagliliyab. Ngunit ano nga ba ang lihim na bumabalot sa aming kwento? Ano ang katotohanan sa likod ng kanyang pag-alis? Sa susunod na kabanata, marahil ay malalaman ko na ang kasagutan sa tanong na matagal ko nang gustong malaman. Sa paglipas ng mga taon, hindi ko inakalang magkikita pa kami ni Elena. Ang dami nang nagbago sa buhay ko mula noong huli kaming nagkasama. Nagkaroon ng asawa at anak, nagtrabaho ng mahaba sa opisina, at ngayoy narito na ako sa retirement home, pinipilit hanapin ang katahimikan sa mga natitirang taon ng aking buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, sadyang napakahiwaga ng tadhana. Noong una kong nakita si Elena sa dining hall ng retirement home na ito, tila bumagal ang oras. Naglakbay pabalik ang aking alaala sa mga araw ng kabataan namin, sa mga oras na naglalakad kami sa parke, nagkukuwentuhan sa ilalim ng mga bituin, at nangangarap ng mga bagay na tila walang hangganan. Ngayon, narito kami, parehong may mga linya na sa noo at puti na ang buhok. Pero sa kabila ng mga pagbabagong ito, ang mga mata niya ay nanatiling kasing ningning ng dati, puno ng mga kwento at alaala. Hindi ko napigilan ang sarili kong lapitan siya. Sa bawat hakbang na papalapit, dama ko ang kabog ng aking dibdib, tila ba bumabalik ang kabataan sa aking puso. Elena? Ang tanging nasambit ko, may halong kaba at galak. Lumingon siya, at nang magtama ang aming mga mata, may kung anong kislap ang bumalik sa mga ito, tila ba bumalik kami sa panahon kung saan ang tanging problema lamang namin ay kung anong pelikula ang papanoorin sa Sabado ng gabi. Ramon! Sagot niya. Isang ngiti na puno ng ligaya ang sumilay sa kanyang mga labi. Nagyakapan kami, at sa sandaling iyon, naramdaman kong kahit gaano pa man kalayo at katagal ang pagitan namin, ang pag-ibig namin ay hindi kailanman naglaho. Sa mga sumunod na linggo, palagi kaming magkasama. Naging tila walang hanggan ang mga kwento namin at mga tawanan sa ilalim ng araw, sa mga paglalakad sa hardin ng retirement home. Minsan, nagkukwentuhan kami tungkol sa aming nakaraan, mga pangarap na natupad at mga pangarap na naiwan sa hangin. At minsan naman, tahimik lang kaming magkasama, sapat na ang presensya ng isa't isa upang mapuno ang araw ng saya. Ngunit isang araw, habang kami ay naglalakad sa likod na hardin, napansin kong tila may bumabagabag kay Elena. Minsang napapatigil siya at tila malalim ang iniisip.
May problema ba, Elena? Tanong ko sa kanya, nag-aalala sa hindi niya pagiging mapalagay. Ngunit ngumiti lamang siya at sinabing, wala ito, Ramon, huwag kang mag-alala. Ngunit hindi ko mapigilang makaramdam ng kaba. Kilala ko si Elena, hindi siya ang tipo ng taong madaling maapektuhan ng mga maliliit na bagay. At sa mga sumunod na araw, napansin kong lalo siyang naging tahimik at tila malungkot. Sa tuwing tatanungin ko siya, palagi niyang sinasabing ayos lang siya. Isang gabi, habang kami ay nakaupo sa may bintana, tinanong ko siya muli. Elena, may bumabagabag ba sa'yo? Alam mong, nandito lang ako handang makinig. Tumahimik siya ng ilang sandali, tila nag-iisip ng malalim. At sa wakas, nagsalita na siya. Ramon, may isang bagay akong dapat sabihin sa iyo. Nagsimula siya, at sa kanyang mga mata nakita ko ang lungkot na hindi ko pa nakita dati. Noong nagkahiwalay tayo, mayroon akong lihim na hindi ko nasabi sa iyo. Isang bagay na dapat mong malaman. Tumigil siya, tila nag-iipon ng lakas ng loob para ipagpatuloy ang kanyang sinasabi. Ano yun, Elena? Tanong ko. Ang aking puso ay tila nasa lalamunan. May anak tayo, Ramon! Sinabi niya sa wakas, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. At siya. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sinasabi, isang tao ang dumating sa aming tabi. Isang pamilyar na mukha na hindi ko inakala na makikita ko sa lugar na ito. Ang aking anak, na matagal ko nang hinahanap, ay narito, nakatayo sa aming harapan. May ngiti sa kanyang labi at luha sa kanyang mata. Hindi ko alam kung ano ang uunahin kong maramdaman. Galak, pagkabigla, o pagtataka kung paano nangyari ang lahat ng ito. Ngunit ang isang bagay ay tiyak. Sa kabila ng lahat ng panahon na lumipas, narito kami, muling nagkakatagpo, puno ng mga tanong at pag-asa para sa hinaharap. At habang yakap-yakap ko si Elena at ang aming anak, alam kong ito pa lamang ang simula ng bagong yugto ng aming kwento. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa aking isipan. Ano pa kaya ang mga lihim na dala ng nakaraan na magbabago sa aming kinabukasan? Sa bawat umaga na dumadaan, ang liwanag ng araw ay tila mas maliwanag at mas mainit para sa akin. Lalo na nang muling magtagpo ang aming landas ni Amelia dito sa retirement home. Ang mga taon na nagdaan ay tila hinipan ng hangin, at ngayon, ang mga alaala ng aming kabataan ay muling nabuhay, tulad ng isang lumang pelikula na natagpuan at muling ipinalabas. Ngunit sa kabila ng kasiyahang dulot ng aming muling pagkikita, hindi ko maiwasan ang pakiramdam ng pag-aalala. Sa aming edad, ang bawat araw ay mahalaga, at bawat sandali ay maaring maging huli. Alam ko na hindi na namin maibabalik ang mga nasayang na oras, ngunit determinado akong bumawi sa mga nawala. Hanggat kaya ko, nais kong iparamdam kay Amelia na hindi siya nag-iisa, na kahit lumipas ang panahon, ako pa rin ang nandito para sa kanya. Isang umaga, habang kami nagkakape sa hardin ng retirement home, napansin ko ang tila pag-aalala sa kanyang mga mata. Amelia, may iniisip ka ba? Tanong ko habang hinahaplos ang kanyang kamay. Alam mo, Juan, nagsimula siya, ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Minsan, natatakot ako sa mga bagay na hindi ko na maalala. Parang may mga bahagi ng buhay ko na nawawala. Hindi ko maiwasang maramdaman ang sakit ng kanyang sinabi. Ang kalimutan ang mga alaala ng nakaraan ay isa sa mga kinatatakutan ko rin. Paano kung dumating ang araw na hindi na niya ako makilala? Ngunit pinilit kong iwaksi ang takot na yon. Hindi mo kailangang mag-alala, Amelia. Sagot ko. Pilit na pinapalakas ang aking loob. Narito ako para ipaalala sa iyo ang lahat ng magagandang alaala natin. Ngumiti siya. Ngunit sa likod ng ngiting iyon ay may mga tanong na hindi pa nasasagot. Nararamdaman kong may mga bagay pa siyang nais ipahayag,
Ngunit tila nag-aalinlangan siya. Makalipas ang ilang araw, nagpasya akong anyayahan siyang sumama sa akin sa isang lugar na mahalaga sa aming dalawa, ang lumang parke sa tabi ng ilog kung saan kami unang nagkakilala. Matapos ang ilang dekada, nagbago na ang paligid, ngunit ang mga alaala ng aming kabataan ay nananatiling sariwa sa aking isipan. Habang kami naglalakad sa kahabaan ng parke, napansin ko ang kanyang pananahimik. Amelia, may nais ka bang sabihin? Tanong ko, umaasang mapagaan ang kanyang loob. Huminto siya at tumingin sa akin, ang kanyang mga matay puno ng emosyon. Juan, may isang bagay akong dapat aminin. Sabi niya, ang kanyang tinig ay nanginginig. May mga bahagi ng nakaraan natin na hindi ko maalala. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo. Ang aking pinakamalaking takot ay nagkatotoo. Ngunit bago pa man ako makasagot, bigla siyang nagsalita muli. Ngunit alam ko na kahit anuman ang kalimutan ko, ikaw pa rin ang mahal ko. Hindi ko man maalala ang lahat, ang puso ko'y palaging ikaw ang hinahanap. Ang kanyang mga salita ay tila musika sa aking pandinig. Niyakap ko siya ng mahigpit. At sa sandaling iyon, alam kong hindi ko nahahayaan pang mawala siya muli. Ngunit sa likod ng masayang eksena na iyon ay may isang bagay na hindi ko inaasahan. Habang kami naglalakad pabalik ng retirement home, isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa di kalayuan. Isang boses na matagal ko nang hindi naririnig, ngunit hindi ko malilimutan. Juan? Tawag ng boses na iyon. Lumingon ako at nakita ko ang isang babae. May edad na rin tulad namin. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asam at pagkilala. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng nakaraan na bumagsak sa akin. Siya si Elena, ang unang babaeng minahal ko bago pa man dumating si Amelia sa buhay ko. Hindi ko naisip na muli ko pang makikita si Elena, lalo na sa ganitong pagkakataon. Habang papalapit siya, naramdaman ko ang pag-alinlangan at takot. Paano kung malaman ni Amelia ang tungkol sa nakaraan namin ni Elena? Ano ang magiging reaksyon niya? Sa bawat hakbang ni Elena palapit, alam kong hindi na maiiwasan ang pagbabalik ng nakaraan. At sa kabila ng mga ngiti at yakap na ibinigay ko kay Amelia, may bahagi sa akin na natatakot sa maaaring mangyari. Ang aming kwento ay tila isang komplikadong palaisipan na muling bumubukas. Nag-aabang ng mga kasagutan sa mga tanong na matagal nang nakabaon. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay ang malinaw, kahit na anong mangyari, kahit anong pagsubok ang dumating, alam kong si Amelia pa rin ang mahal ko. Ngunit paano kung ang nakaraan ay may ibang plano para sa amin? Lumipas ang mga araw, at sa bawat umagang dumaraan, lalong lumalalim ang pag-uusap namin ni Emilia. Sa tuwing nagkikita kami sa hardin ng retirement home, parang bumabalik ang mga alaala ng kabataan namin. Ang bawat ngiti niya ay tila sinag ng araw sa aking madilim na mundo, at ang mga mata niya ay puno ng mga kwentong matagal ko nang inaasam na marinig muli. Isang umaga, habang nakaupo kami sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno, hawak ko ang kanyang kamay na tila isang kayamanang matagal nang nawala sa akin. Hindi ko maiwasang magtanong sa sarili kung paano nga ba kami nagkahiwalay noon at paano kami nagkita muli sa ganitong lugar. Para bang may mahiwagang puwersang nagtulak sa amin upang muling magsama. Naalala mo pa ba yung unang beses na nagkita tayo? Tanong ko kay Emilia, habang pinagmamasdan ang mga dahon na swaying sa hangin. Ngumiti siya ng matamis. Ang mga mata niya ay nagliwanag sa paggunita. Oo, sa ilalim ng puno ng mangga sa bayan natin. Natapunan mo pa nga ako ng juice noon, hindi ba? Tumawa ako habang naalala ang nakakatawang pangyayaring iyon. At natatakot ako na hindi mo na ako kakausapin dahil doon.
Pero hindi naman kita iniwan, sabi niya, sabay pisil sa kamay ko. Kahit noon pa man, alam kong may espesyal na koneksyon tayo. Ang mga salita niya ay parang musika sa aking pandinig, at sa kabila ng maraming taon, ang damdamin ko para sa kanya ay nanatiling buo. Ngunit sa likod ng mga ngiti at tawanan, may mga katanungan sa isip ko na hindi ko matanggal-tanggal. Ano nga ba ang nangyari sa amin noon? Bakit kami nagkahiwalay? At paano kami nauwi sa ganitong sitwasyon ngayon? Habang naglalakad kami pabalik sa loob ng building, hindi ko maiwasang mapansin ang isang lumang litrato sa isang mesa sa hallway. Isang litrato ng isang masayang mag-asawa na tila kilalang kilala ko. Tumigil ako sa paglalakad at pinagmasdan ito ng mabuti. Ang lalaki sa larawan ay ako, ngunit ang babae ay hindi si Emilia. Emilia, sino itong nasa litrato? Tanong ko. Puno ng pag-aalinlangan, tumingin siya sa larawan at tila nagulat. Hindi ko alam, pero para bang... Natigilan siya, may halong lungkot at pagtataka sa kanyang muka. Para bang ano? Tanong ko. Pilit na hinahanap ang kasagutan sa kanyang mga mata. Para bang... Kilala ko siya. Sagot ni Emilia na tila naguguluhan. Pero hindi ko maalala kung paano o kung saan. Nagpatuloy kami sa paglalakad, ngunit hindi mawala sa isip ko ang larawan na iyon. Sino nga ba ang babaeng iyon? At bakit kami ni Emilia ay parehong may pakiramdam na kilala namin siya, ngunit hindi namin maipaliwanag kung paano? Nang dumating kami sa kanyang kwarto, naupo kami sa sofa at muling pinag-usapan ang mga alaala ng nakaraan. Ngunit sa kabila ng aming pagsisikap na balikan ang mga masasayang panahon, palaging bumabalik sa isip ko ang misteryo ng litrato. Ano nga ba ang kinalaman nito sa amin? Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang may kumatok sa pinto. Isang tauhan ng retirement home ang pumasok at nag-abot ng isang sobre kay Emilia. Para sa'yo po, Ginang Emilia, sabi ng tauhan bago siya umalis. Nagulat kami pareho sa hindi inaasahang sulat na iyon. Binuksan ni Emilia ang sobre at sa loob nito ay may isang liham na puno ng mga nakatagong salita. Habang binabasa niya ito, unti-unti kong nakita ang pagbabago ng ekspresyon sa kanyang mukha, mula sa pagtataka, sa kalungkutan, hanggang sa pagkamangha. Anong sinasabi sa liham? Tanong ko, puno ng kaba. Matagal bago siya sumagot, ngunit nang bumuka ang kanyang mga labi, ang mga salitang binitiwan niya ay nagbigay ng bagong twist sa aming kwento. Ang liham na ito ay mula sa isang taong nagmamahal sa akin noon. At siya ang babaeng nasa litrato. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang mga salitang iyon ay tila mga susi sa misteryo na bumabalot sa aming nakaraan. Ngunit sino nga ba siya? At paano siya konektado sa amin? Ang mga tanong sa isip ko ay tila mga alon na walang tigil sa pagdating. At sa kabila ng lahat, alam ko na ang aming kwento ay hindi pa tapos. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko na may susunod pang kabanata na kailangan naming tuklasin. Isang bahagi ng aming nakaraan na matagal nang nakatago, ngunit handa nang muling bumukas. Sa kabila ng mga tanong, isang bagay ang malinaw sa akin. Kahit ano pa ang mangyari, si Emilia ang mahal ko, kahit lumipas ang panahon. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may lihim na naghihintay na mabunyag.